Hi guys! Welcome back to my channel and this is Za Canada Vlog. So ngayon, may bago na naman tayo pag-uusapan sa episode na to. We are going to talk about those things that we do not learn in school. Yung mga bagay-bagay na hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan or sa ating mga paaralan. As far as you can remember. Normally, ang lahat naman ng mga tinuturo sa school natin is yung mga paano magsalita ng English, ng maayos, yung verb, yung subject and verb agreement, yung ano pa ba, sa science naman, yung mga biology, chemistry, physics, yan yung mga naaalala ko, yung mga different experiment. At kapag Filipino naman, kung ano yung mga tawag dun sa mga technical terms na tawag dun sa kung paano ka mag-create or kung paano ka magbuo ng isang pangungusap. Ayan, di ba, napakalalim. Pero may mga bagay-bagay na kailangan dapat itinuturo sa school din. At yun ang pag-uusapan natin dito sa vlog na to. Stay tuned. So, ang una dyan is yung how to deal with smelly coworker. Nabanggit ko yan sa isang vlog ko. At nabanggit ko rin kung paano tayo makikipagsalamuha sa mga ganyang tao. Sa school, ano lang ba ang tinuturo sa atin? Tinuturo lang sa atin kung ano ang solid, gas, at liquid. At kung paano yan matutunaw at kung paano yan magiging yung paano yung process sa liquidation or sa condensation. Tama ba yung sinabi ko? Paki-comment ka kung tama yan sa mga science teacher. Yan lang ang tinuturo sa atin. Pero dito sa Canada, kailangan maging strategic ka. Diyan pa lang, susubukin na yung pagiging madiskarte mo dyan. Dapat marunong kang mag-swimming. Alam niyo kung bakit? Kasi pag swimming, kailangan nagpipigil ka sometimes huminga para hindi pumasok yung tubig mo sa baga mo. Dito naman, para hindi pumasok sa kanuot-nuutan ng ilong mo yung amoy na nakakahilo at minsan nakaka-faint pa, nakakatumba pa, 'di ba? So yan, isa sa iyan sa mga bagay na hindi itinuturo sa eskwelahan. Pangalawa, napansin nyo ba na yung mga x plus y, square root to the 4, to the 5th, to the 6th, to the 7th, to the 8th, and kung ano-ano pang square root, ayan ang itinuturo sa eskwelahan natin. Pero, naituro ba sa atin na paano mag-solve ng mga bills natin? Especially kapag tumaas ang bilihin. Especially kung ganito lang ang sinasahod mo every month, tas biglang tumaas yung bilihin natin, ano ang dapat nating gawin? Isa yan sa mga bagay na hindi itinuturo sa school. So again, dyan pumapasok ang pagiging madiskarte natin mga Pilipino. Yung iba, para ma-solve lang ang ganyang problema natin, yung iba nagdo-double job, minsan nga triple job pa yung iba. Morning, evening, tapos yung kalagitnaan may 2 hours. Halos hindi natutulog. So, isa yan sa mga bagay na hindi itinuturo sa school. Isa pa sa mga bagay na hindi itinuturo sa school is how to detect scam like a pro. Paano ba natin talaga madedetect ang isang scammer agad-agad nang hindi muna nagdadalawang isip na scam ba to o hindi? Minsan, ang mga scammer ngayon level up na. Meron pa nga ako narinig last time sa Tulfo. Sa Tulfo na to actually marami naman talagang lumalapit sa Tulfo kasi nga na-scam sila. Pero level up na ngayon, may AI na. Yung mga scammer gumagamit na ng AI para mas marami silang maloko. Mismong ginagaya na nila yung mga kaibigan nyo or mga kaibigan
or mga nakakataas sa puwesto ng gobyerno para maniwala lang na hindi sila scammer. So, isa yan sa mga bagay na hindi tinuturo sa eskuwelahan. Minsan, kailangan nating maging matalino at kailangan maging prudent. Kailangan um, i-practice natin lagi ang due diligence when it comes to scam. Isa sa mga bagay na hindi tinuturo yan, na kailangan mo sa real life or sa real world, after ng school, marami ka mai-encounter na ganito. Maraming pwedeng manloko. The next thing, I guess, na hindi itinuturo sa school is yung mental health survival kit. Meron na ba kayo nakita sa eskwelahan, sa libro ng eskwelahan natin nung nag-aaral pa tayo? As far as I know, I'm an 80s or 90s kid. Pero hindi ako nakakita ng libro ng eskwelahan or values and ang tawag yun? Values education. Yan, values education na sinasabi doon na how to survive when you are feeling lost or when you're feeling alone. Normally, ang dinidiscuss lang lagi dyan is yung basic, kindness, generosity, intelligence, ano pa ba yung mga dinidiscuss sa values education? Or dealing with others. But how about if you face into a very difficult situation? 'Di ba? Isa 'yan sa mga bagay na hindi tinuturo sa school. Siguro kung may ganyan, isa 'yan sa mga topic na idinidiscuss sa school ngayon. Siguro yung ibang mga estudyante is hindi sila nag-e-end up na ma-depress ng bonggang-bongga. Sana may tinuturo din ganyan sa school kasi ibang mga bata, wala rin naman silang kausap. Kahit sa bahay nila, yung mismong mga parents nila sobrang busy, nagtatrabaho. Pero kung ipapasok natin yan sa eskwelahan as one of their subjects or one of their topics in learning, then probably makakatulong yan sa mga tao. I-relate naman natin yan sa pagiging immigrant or sa mga taong nandito sa Canada as an immigrant or sa new temporary foreign worker, paano makakasurvive o paano makakasurvive sa anxiety, especially kapag wala pang result yung application mo hanggang ngayon. Siguro kung isa yan sa mga anong tawag yan? Isa yan sa mga subjects sa school, sigurado perfect ako dyan. Kasi ang hirap maghintay or ang hirap magkaroon ng anxiety. Especially pag nag-aantay ka ng result ng application mo. The next one na hindi tinuturo sa school is how to say no without overthinking it for 3 days. Napansin nyo na ba na halimbawa, pag may nagme-message sa inyo sa Facebook or sa Messenger nyo or sa kahit anong social media account nyo, especially kapag nanghihiram ng pera, ang hirap mag-say no. Or kapag nag-say no ka naman, parang dadamdamin mo siya for the next 3 days and iisipin mo kung tama ba yung sinagot ko or sana nagpahiram na lang ako or sana may nagawa akong paraan. Ayan. Ang hirap kasing sa ating mga Pilipino, hirap na hirap tayong mag-say no sa lahat ng bagay. Dito sa Canada, napansin ko lang yung ibang mga yung ibang mga coworker ko, hindi sila hirap. Hindi sila, ang tawag niya, hindi sila nahihirapan na mag-say no. Isa sa mga example dyan is yung nakipagpalit ako, itong personal experience, nakipagpalit ako ng schedule. And that person na parang isang araw lang naman yung nire-request ko, parang is it possible for me to have your schedule? Kasi may gagawin ako ng hapon na yun. Kumbaga isang oras lang naman yung hihiramin ko sa kanya. And she blatant, anong tawag doon? Yung napaka-blunt na pagsabi niya, no, I cannot. And then, wala lang yun sa kanya. Wala lang. Kumbaga, hindi niya, totoo naman, kasi wala naman
kumbaga may maaagrabyado sa kanyang schedule, kaya siguro siya nag-say no. Pero tayo mga Pilipino, hirap na hirap tayong mag-say no. So, siguro, isa sa mga topic or isa sa mga topic na kailangan nating i-learn sa school or matutunan sa school is yung Confidence 101. Learn to say no without overthinking. The next thing na hindi itinuturo sa eskwelahan is how to coexist with your neighbors that you didn't choose. Hindi naman natin mapipili ang mga kapitbahay natin, di ba? Especially kapag bago tayo as an immigrant, minsan kwarto lang yung ang tawag yan, mararent natin o mauupahan natin, tapos nagkataon na yung kapitbahay po pala na yun is mahilig magkaraoke hanggang alas 12 ng gabi or hanggang alas 2 ng madaling araw. Minsan, ang hirap namang sabihan araw-araw na hinaan naman po kasi natutulog na kami, or without causing a fight or without causing stress to you and to them too. Kasi malay mo, isa rin yan sa mga bagay na nagpapawala ng stress pala nila. O kaya nagbablog pala. Kaya naman pala nagti-TikTok live, kaya pala nagkakaraoke gabi-gabi. Ayan, isa yan sa mga bagay na mahirap lagpasan or something na hindi itinuturo sa school, kung paano makipag-usap ng maayos nang hindi nasasaktan ang both parties. Minsan, isa rin sa mga bagay na hindi natin maiwasan is yung mga chismis. Yung mga chismis na ang hirap hindi i-entertain. So, isa yan sa mga bagay na hindi itinuturo sa eskwelahan. Kumbaga, paano mo i-deal ang isang chismis na hindi ka nakikipag-away or nang hindi dumadating sa barangay. O, di ba? Although walang barangay dito, pero isa yan sa mga bagay na hindi itinuturo sa eskwelahan. The next one is napaka-importante, which is money management. Sa eskwelahan, ang tinuturo sa atin is kung paano mag-add ng mga pera, kung paano i-recognize sa mga pera, kung ano ang $20, kung ano $30, sa Pilipinas naman, kung ano ang 10 piso, 500, 1,000. Pero, naituro ba sa atin kung paano siya gagastusin? Or kung paano natin pagkakasyahin ang 1,000 sa loob ng isang buwan? Malaki na nga yan eh. Malaki na ang 1,000 Canadian dollars, okay? I'm talking about Canadian dollars. 1,000 Canadian dollars, malaki na yan para sa pagkain siguro ng 2 hanggang 3 membro ng pamilya. Pero sa Pilipinas, I'm sure napakaliit na ng halaga na 1,000 para sa isang buwan. Hindi ko alam kung paano nagkakasya yung mga pamilya na merong 3 hanggang 5 miyembro o mahigit pa na pamilya na ang sinasahod lang is less than 5,000 in a month. Pesos in a month, okay? Marami kasi ako napapanood sa TV. Especially yung mga documentary ni Atom Orolio, yung mga yan. Ang dami pa rin mga Pilipino na hindi sumasahod ng minimum wage, especially yung mga nagtatrabaho sa palengke. Isa sa mga bagay na hindi itinuturo sa school yan, money management. Siguro kung itinuturo ang money management, kasi minsan napapansin ko, yung mga tao na hindi nagtutuloy ng pag-aaral o yung mga taong kala nila kapag sumweldo sila is yun na yun, hindi nila naiisip na napakaliit na halaga ng kikitain mo versus dun sa mga pangangailangan ng pamilya mo, especially pag nagkaroon ka ng pamilya. So, isa yan sa mga bagay na hindi itinuturo sa school, money management. The next thing na hindi itinuturo sa school is choosing real friends, not group mates. Sa eskwelahan, di ba, lagi tayong sinasabihan ng teacher na find your partner or group yourselves into 3 or into 4, depende kung gaano kalaki yung project na ina-accomplish nyo.
Pero in the real world, kailangan marunong. Marunong tayong kumilatis or marunong tayong sumama sa mga totoong kaibigan. Kasi yung mga kaibigan na sasamahan natin, ito yung mga kaibigan na magdadala sa atin sa future natin. Bakit ko nasabi? Kasi napansin ko na kung sino yung mga kaibigan na naging kasama mo, sila yung sometimes magiging inspirasyon mo para maabot yung mga pangarap mo. Kung ang mga sinasamahan mo mga kaibigan is walang pangarap din sa buhay or walang gustong marating sa buhay na hanggang dyan lang sila, kontento na sila kung ano meron sila. Especially kung mayaman naman yung kaibigan mo at napakadami namang pera, why not? Maging kontento. Pero kung lahat ng kaibigan mo is naghihikaho sa buhay at sapat na sa kanila ang tumatanggap ng mga ayuda sa gobyerno, ay huwag kang magstay sa ganyang kaibigan. Humangad ng mas nakakataas or pray for something bigger, 'di ba? So kung makipag-connect ka, ito na naman yung tinatawag ko last time na connection. If you have connections with other people or with other people who has goals in life, then you'll be able to make it too. Just like me. So kaibigan tayo sa mga tao na makapag-aangat kung nasan tayo ngayon. At ngayon nga, nandito na tayo sa Canada. Okay, the next thing na hindi itinuturo sa school is yung job interview skills. Ako kasi talaga never talagang tinuro sa akin yan. Ewan ko sa mga bata ngayon. Ewan ko dun sa mga latest subject na mga managerial position or management skills. As a teacher, back in my days, the only thing na itinuturo sa eskwelahan is kung paano i-prepare ang lesson plan, paano mag-prepare or prepare ng proper motivation for the children, kung paano sila mai-engage sa topic. Pero the first thing or the first step para ma-hire ka, syempre you have to send your resume first, right? Isa rin yan sa mga bagay na hindi tinuturo. How to send your resume confidently, and the next one is if you get the chance to be interviewed, then ano ang isasagot mo sa interview? Buti nga ngayon may Google na eh. May ChatGPT na. Everything is available. It's available online. Pero at that time when I was still applying for a job, walang mga ganyan. So, bahala na si Batman. 'Di ba? Bahala na si Batman. Kung nagustuhan nila yung sagot ko, edi okay. Pag hindi. Ang hirap. So, buti na lang at that time may mga kilala ako na kahit papaano magaling makipag-usap sa interview. So, nag-guide nila ako kung paano sumagot. Pero kung wala pala, so paano na? So, isa yan sa mga bagay na hindi tinuturo sa school. Siguro kung magkaroon ng isang topic sa school na kung paano sumagot sa mga interview or magkaroon ng mga mock questions and answers, then siguro isa yan sa mga bagay na makakatulong para makapaghanap ng trabaho ang isang tao. And lastly, how to not compare your life to others. Isa yan sa mga bagay na hindi itinuturo sa eskwelahan. Kasi minsan napansin ko, especially in the 90s, siguro hindi pa naman ganun, sobrang stricto ng mga teacher na minsan may mga teacher na nagtatanong sa atin na buti pa si Irene, sabihin na natin. Buti pa si Irene nagdala ng ganitong kagandang kartolina. Alala nyo ba yun? Kasi galing ako sa sa public school eh. So bawat isa sa mga estudyante kailangan magdala ng sariling kartolina, sariling Manila paper, para sa teacher, para magamit ni teacher sa buong taon or sa buong year or semester. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Pero anyway,
Doon pa lang tinuturuan na tayo ng mga teacher natin na i-compare yung sarili nila na buti pa si. Hindi sana yan na ituturo kasi at that young age na pumapasok sa mga mumunting isip ng mga bata na laging may taong higit sa atin. And it will be better siguro kung ang itinuturo natin is everybody has their own face or has their own challenge. Kumbaga, iba-iba yan. Hindi porket si Irene or si Thomas ay successful na, si Nene ay hindi magiging successful. So, iba't iba ang mararating or iba't iba ang sukatan ng pagiging successful sa buhay. So, ayan na nga, yan ang mga iba't ibang topic or real skills na hindi itinuturo sa eskwelahan or i-comment nyo kung naituro yan sa inyo sa eskwelahan or na-discuss sa inyo yan ng teacher nyo nung nag-aaral pa kayo. Okay, so if you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel. And click on the bell icon for notifications on my upcoming videos. At laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, thank you for watching. Bye!